Tumayo po tayo para sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahuwah na banal at makapangyarihang ka po sa lahat. Maraming salamat, Ama. Bagamat may mga hadlang sa aming pagsamba, patuloy mong makikita ang iyong mga anak naghihintay sa ganitong pagkakataon upang pasalamatan ka sa maraming biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa aming buhay at lakas. Salamat sa aming kalusugan, Ama. At salamat at nananatili kaming tagasunod mo, tagasamba sa iyong napakabanal na pangalan. Sa oras na ito ay hinihiling namin, Ama, ang iyong kapatawaran na sana'y kaawaan mo kami. Linisin mo sana ang aming puso at kaisipan sa oras na ito upang sa ganon ang aming gagawing pagsamba at paglilingkod sa iyo ay maging karapat-dapat. Huwag mo kaming pabayaan, lalong-lalo na sa araw-araw ng aming buhay, Ama. Ilayo mo kami sa anumang mabibigat na karamdaman. Ilayo mo kami sa mga kaguluhan, sa mga disgrasyang nagaganap sa mundong ito. At sana ay patuloy mong biyayain ang iyong mga lingkod upang sa gano'n naman makapagpatuloy kami sa pagpuri at pagsamba sa iyong napakadakilang pangalan. Nangangako naman kami sa iyo, Ama, na kahit na anuman mangyari sa aming buhay, kahit na sa panahon ng kahirapan at kalungkutan, Ama, patuloy ka pa rin naming sasambahin. Huwag mo lang kaming pababayaan at bibigyan mo kami lagi ng matibay na pananampalataya upang ang mga bagay na siyang magpapahinto sa amin sa pagsamba sa iyo ay aming malampasan, Ama, at makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyong napakabanal na pangalan. Basbasa mo sana
ang aming kapatid na mangunguna sa amin sa oras na ito. Pagkalooban mo siya ng talinong nagmumula sa iyo at samahan mo siya sa kanyang pangunguna sa amin upang makinabang ang bawat taong makikinig sa oras na ito, lalong-lalo na ang mga kasama naming hindi pa sapat ang kanilang pananampalataya, na sana'y makinabang sila at pagdating ng panahon, makasama namin sila na pupurit sasamba sa iyong napakabanal na pangalan. Basbasan mo sana ang aming mga abuloy, na sana'y patuloy itong magamit sa paglaganap ng iyong mga salita para sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Aral ng ating kaligtasan, unang ay ating tingin. Ihayag na may kagalakan, ang pangalay Yahuwah. Magsinawit ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Ihay tungalan niya ang Panginoon Yahushua. At ngayon'y ating ingatan ang pangalan ng dakila. Pagkat sa kasihan upang siya'y Sa buhay ng tao ay hangad nating lahat na tayo ay magtamo ng pinagpalang buhay, buhay na may pagpapala o mapalad. Mga kapatid at mga panauhin, atin po bang naitanong sa ating sarili kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pinagpalang buhay? Alam niyo, sa ating pong lipunan ngayon, ang pagpapala ay ibinabatay nila sa kanilang material na tinatangkilik, sa kanilang estado sa buhay, kung sila ay mayaman, kung sila ay may maluwalhati at masaganang pamumuhay, para sa kanila, sila po ay pinagpala na. Ang kanilang sukatan o barometro ng kanilang pagsasabing sila po ay pinagpala ay yung kaligayahan na dulot ng kanilang kayamanan, ng kanilang mga tinatangkilik, maganda ang kanilang tahanan, ano pat nasa kanila na halos lahat. Subalit, ang ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, ay nagtuturo ng isang pagpapala na kaibayo sa iniisip ng iba o nakararaming tao dito sa mundo. Na ang pagtuturong ito ay mahalaga na ating maintindihan sapagkat ito po ang ating dapat na mataglay upang tayo lalong maging matatag sa ating pananaw at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ang kanyang itinuturo po na pinagpalang buhay ay hindi ho nakabatay sa panglabas na katatayuan ng tao, kundi ito'y nakasalig sa pangloob, sa kanyang koneksyon, sa kanyang pananalig sa Diyos na lumalang sa atin. Ito po'y pagpapalang nakabatay sa pag-ibig, pagpapalang may kaawaan, pagpapalang may kagalakan, na ito po ay nagagawa natin sa ating kapwa-tao. Nagagalak na tumulong, masaya tayo sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Ito'y isang pagpapalang may patnubay ng Espiritu Santo. Pagpapala na dapat pakahangarin ng lahat ng tao. Kaya sa pag-aaral po natin, mga kapatid, ay ating pag-aaralan ang mga
pangangaral ng ating Panginoong Yahushua nang siya po ay nasa bundok ng Kalbaryo o ng Olibo sa bundok na siya'y nangangaral doon sa mga tao. Dumami yung mga tao eh. Pero yung kanyang mga disipulo ay bukod niyang kinausap at kanyang pinangaralan ng tungkol po sa mga banal na kapalaran o mga pagpapala. Ito'y ating pag-aaralan sa layuning tayo ay mamulat sa tamang pagpapala, tamang sentido ng tinatawag na pagpapala. Mga kapatid, ano mensahe ng ating Panginoong Yahushua sa kanya mga disipulo kaugnay noong salitang Beatitudes o ang mga banal na mga pagpapala o kapalaran? Basahin natin itong mga talatang ito, mahaba-haba ito, pero magtiyaga kayo mga kapatid. Sa unang talata po, basahin natin. Ganito po ang ating mababasa. Hindi natin mabasa itong nasa harapan, pero ating basahin. At pagkakita, eto na, at pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok. Ang Kristo po ito, At pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanyang mga alagad. At binuka niyang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikha ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga gala kayo at mga agsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Itong tagpong ito ay ang Kristo'y kasama ng karamihan, umahon siya sa bundok. Nung nandoon na siya, nagsilapis sa kanyang mga alagad sa makatwid. Ang kanyang kausap dito, bagamat maraming tao, ang mga alagad niya. At nung kanyang kausap ng kanyang mga alagad, nagturo ho siya. Ano ang kanyang itinuro? Yung 8 beatitudes o yung 8 mga banal na kapalaran o mga pagpapala. Kaya ang sabi nga dyan sa unang bahagi sa ating mga pagpapalang nadidinig, ang sabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Bakit? Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Number 1 po yan, mapagpakumbabang loob. Yang bang katangiang yan? Tanong, kapagkat ang kausap ng Kristo, mga alagad niya nung unang siglo. Sa ating panahon, tayo ay mga sumasampalataya, mga alagad tayo ng Kristo. Kaya ang ating tinig na sinusunod, hindi tinig ng ating kinikilala noon na TP o si chairman, ang dinidinig nating tinig ng Kristo. Ang tanong, meron ba tayong ganun po katangian? Mapagpakumbabang loob. Tanungin natin ang ating sarili. Bakit mahalaga po yun? Sapagkat ang sabi, kanila ang kaharian ng langit. Kaya yun ang ating dapat napakahangarin, mga kapatid. Tanong, uulitin natin, nasa atin po ba yung katangiang yan na tayo po ay mayroong mapagpakumbabang loob? Ngayon, ayon po sa mga talata po ng Biblia, sino po ayon sa Biblia ang isa sa mga lingkod ng ating Panginoong Yahushua na kanyang pinatunayan
na mahalaga sa Diyos ng tao'y magkaroon ng kapakumbabaan. Ito, basahin po natin sa next slide, 51:2-17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Alam nyo kasi yung mga taong merong mapagpakumbabang loob, maliwanag na yun po ang mga taong mayroon ding pagsisising puso. Di po ba? Alam niyo, pagka binasa po ninyo kasi sa talata ng Bibliang Ingles, ang ating binasa kanina, na ang sabi po ay pinagpapala ang may mapagpakumbabang loob. Ang sabi rito, blessed are the poor in spirit. O, katumbas po niyan, alam niyo sa Tagalog, mapagpakumbaba. Bakit? Sapagkat ang sabi diyan sa aklat ng awit, na ito'y pahayag ni Haring David, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Ano yung bagbag na loob? Mapagpakumbabang loob. Paano nga ba yun? Isang bagbag at may pagsisising puso. Ano halaga po nun? Pag kayo na'y tumawag, hindi wawaling kabuluhan ng Diyos. Kaya mga kapatid, panahon na ating intindihin mabuti, ano ba yung pinagpalang buhay? Ano po ba yung buhay na mapalad sa harap ng Diyos? Yan po ang isa. Kailangan po taglayin natin talaga bagbag na loob, mayroong mapagpakumbabang kalooban, at may pusong nagsisisi. Pag sinabing nagsisisi po, kinikilala natin ng ating mga kasalanan ay nagawa natin. Hindi natin pwedeng sabihin, ako po'y perpekto. Hindi. Kailangan nating sabihin, ako po'y nagkakasala sa lahat ng pagkakataon, katulad ng panalangin ng ating kapatid kanina. Kaya dito, kailangan na ating kinikilala ang ating kakulangan, ang ating limitasyon, na tayo po ay taong mahina pagdating sa kasalanan. Katunayan, lahat ng tayo nagkasala. Kailangan kilalanin natin yon. Yon ang mapagpakumbabang loob. Para tayo mahikayat na magtiwala, hindi sa ating sarili, kundi tayo ay mahikayat na magtiwala sa Panginoon Diyos. Di po ba? Dependence on God. Kaya kailangan po natin yun mga kapatid. Dito kasi sabi ni Haring David, ang tinutukoy niya po rito, kailangan magkaroon ng kapakumbaba ang loob. Mahina ako pagdating sa kasalanan. Totoo naman si Haring David nung siya maging hari, dami na rin nagawang kasalanan Kaya dito sa kanyang sulat na ito, mapapansin po ninyo, nagsisiho siya at hindi niya kayang mabuhay ng hiwalay sa Panginoon Diyos. Ito yung panloob na pagsuko ng ating sarili sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngayon, meron pong binasa tayo kanina, yung pangalawa, mapalad yung pong, balikan nga natin yung aklat ng kapatid na Henry, balikan natin yung Mateo, ibasahin natin yung pangalawa, Eto, sa Mateo, ayan ang nakasulat mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanilang kanan ng langit. Etong kasunod, mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Kaya diyan po, pag binasa po natin yan sa aklat ng Bibliang Ingles, blessed are those who mourn, nangahahapis, for they shall be comforted. Kaya mapalad. Ito, isa pa to sa kapalaran Ito yung buhay na may pagpapala pagka ating isinaalang-alang ito. Ano ang sabi? Mapapalad ang wika, yung pong nangahahapis, sapagkat ayon sa ating binasa, sila po ay aaliwin. They will be comforted, mga kapatid. Ano ibig sabihin po nun? Nang sabi, sila ay bibigyan ng kaaliwan. Ito po, sa aklat ng Salmo 34:17. Let us jump to Salmo 34:17-18. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Diyos o ng Panginoon. Yan ay tumutukoy kay Yahuwah. At iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may
bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Alam niyo mga kapatid, ang nangahahapis dahil sa kanilang pagsunod, yan ang mga taong tinuturing ng Diyos na matuwid eh. Oho. Kaya ang sabi ng Biblia, ang matuwid, nahapis dahil sa pagsunod, sapagat ang matuwid ay katwiran ng Diyos. Pagka dumaing yun, dinidinig ng Panginoon at inililigtas sila sa lahat ng mga kabagabagan. Harapin natin ang totoo, mga kapatid, kakaiba na ang takbo ng panahon natin. Patindi ng patindi ang mga nagaganap. Dito na lang po sa Florida, pinayagan ng gobyerno rito na open carry na ang mga baril ay nakalabas na. Wala na, hindi na kailangan pang itago. Isipin ninyo, ano ibig sabihin yan? Ilalala ang mga kriminalidad at saka ang mga kriminal ay dadami. Anong idudulot niyan sa mga lingkod ng Diyos? Nang ibig lang nila ay matuwid na pamumuhay, mapayapang buhay, mahahapis tayo. Di ho ba? Pero anong sabi ng Biblia? Kung tayo nananatiling matuwid sa harap niya, nangahahapis dahil sa pagsunod sa kalooban niya, pag tumawag naman tayo, didinggin tayo ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong mabahala. Huwag tayong paaapekto. Opo, araw-araw lumalabas tayo, namamalengke, pumupunta ng trabaho, tayo ay nagmamaneho. Hindi natin alam kung ano nasa isip ng ating mga kasabay sa ating pong mga paglalakad o pagmamaneho. Yung iba nga lang di ba? Naging biktima sila ng active shooting sa eskwelahan, sa ospital, maging sa mall. Ibig sabihin ay napakagrabe na po itong ating nararanasan sa mundong ito. Pero kung tayo po ay nahahapis dahil po sa nagaganap na ito, pero sa kabila ng lahat ay sumusunod pa rin tayo sa kalooban ng Ama, bibigyan tayo ng kaaliwan. Ibig sabihin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Tanong, yan ba ay ating sinasampalatayanan, mga kapatid? Yan ang tanong. Kaya ang tanong dito sa ating sarili, tinatanong natin ang ating sarili, mga kapatid, sa pag-aaral natin. Malapit si Yahuwah sa mga anak niya na nasasaktan at nahahapis, pero dahil sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon Diyos, mga kapatid, yun ang dahilan. Malapit siya doon sa mga taong yun. Hindi niya sila pababayaan. Bakit po, mga kapatid, ang mga lingkod ng Diyos, sapagkat ang sabi, pag binasa ninyo ang kasunod yan sa mga Beatitudes o pinagpapala na pamumuhay, ang sabi sa Ingles ay, blessed are the meek. Yun na yan naman po ang tinutukoy ay maaamo. Ano ibig sabihin ng maaamo? Di yung pong mga taong mahinahon. Maamo, approachable sila, hindi sila masungit. Pag maamo, alam niyo ang maamo po, hindi lang makikita sa panglabas na anyo, maging sa kanyang pananalita, maging sa kanyang pag-uugali, makikita ninyo na siya'y maamo. Ano sabi ng Biblia? Pag binasa sa Ingles, blessed are the meek o maaamo, for they shall inherit the earth. Kanilang mamanahin yung lupa. Ano yung lupang yun? Saan ba magmamana? Una, bago yung bayang banal. Saan muna magmamana? Ang mga maamo, ayon sa Biblia, sila'y maghahari kasama ng Kristo dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Sino yun? Yun po ang mga anak ng Diyos, tagasunod ng Kristo na maamo, mahinahon, madalit sabi, mababait, mga kapatid. Ang tanong natin, alinsunod po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sapagkat ang sabi diyan ay tinuro ng Kristo na ang taong maamo, mapalad yon, mamanahin ng lupa. Pero alam ninyo ang sabi ni Isaias, kaugnay din itong ating pinag-aaralan. Pakinggan po ninyo ang kanyang pahayag, mga kapatid. Dito sa 55, 1-2, aklat po ng Isaias. Lahat ng nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig.
at siyang walang salapi. Magsiparito kayo, kayo magsibili at magsikain. Oo, kayo magsiparito, kayo magsibili ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad. Libre. Ano't kayo nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa kabataan. Alam niyo yung sinasabi na yan ni nitong si Isaias ay relatibo sa itinuro ng ating Panginoong Yahushua, mga kapatid. Yang pagiging maamo. Sabi kanina, magmamana ng lupa. Ano yung lupa? Yan pong millennial kingdom. Ang kasunod po na babasahin natin, blessed are those who are hunger and thirst for righteousness. Mapapalad po yung mga nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran. Ang binasa natin ito po ay paunang pahayag ng Diyos na ito'y relatibo sa itinuro ng ating Panginoong Yahushua. Dito pala ay ipinahayag na ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Isaias nang sabi, O lahat ng nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Ang sabi rito pa, inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa kabataan, sa katabaan, ibig sabihin. Mga kapatid, yan sa ating binasa, mapapansin po natin ang mga kautusan at pagtuturo ng Kristo na nagbibigay daan para atin pong mataglay sa isipan natin na mapalad pala tayo. Kahit tayo po'y nangauuhaw, nangagugutom dahil sa katwiran. Bakit? Sapagkat ayon po sa Biblia English, pagka binasa natin, for they shall be filled. Sila po ay mabubusog. Di ho ba? Kaya tayo, ang atin namang kabusugang tinutukoy, particularly commonly, pag sinabing busog, literal tiyan. Di ho ba? Alam nyo, mga kapatid, hindi rin tayo makapaglilingkod, sabi nga sa panalangin kanina, kung hindi tayo tatanggap ng ating pangangailangan. Kailangan, sabi nga sa Tesalonica, ingatan ninyo ng buo ang inyong kaluluwa, ang inyong katawan at ang inyong espiritu. O di ba? Kaya para tayo makapaglingkod, kailangan nabubusog din tayo. Dito pa lang sa lupa, mararanasan na natin yung kabusugan, literal, at tayo pong pagkauhaw natin, malulunasan yan. Bakit? Pagka tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi lang yan. Ang sabi pa sa talata na ating nabasa, malulugod kayo sa katabaan, kasaganaan. Pero higit sa lahat po, yung spiritual, na kabusugan. Paano tayo nabubusog pagdating sa spiritual? Sa ating pagsamba, sa ating podcast, sa tuwing tayo nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang sabi nga sa Lumang Tipan, kinakain ko ang mga salita ng Diyos. Ano ibig sabihin ng pagkain? Tinatanggap. Kaya nga sa ibang talata ng Biblia, pay attention to the Word of God. Kailangan tayo po'y atentibo sa ating pag-aaral ng mga salita po ng ating Panginoon Diyos. Kailangan natin yan. Kailangan nating maintindihan yung mga katotohanan yan. Sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos, katulad ng mga alagad ng Kristo noon. Di ba? Ngayon, dito po ang kasunod, ang sabi rito ay, blessed are the merciful o mahabagin, for they shall obtain mercy. Ano naman ang ibig sabihin po nun? Nang magturo itong si Santiago, ito ang pagkakaturo ho niya. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Sa aklat ng Santiago, sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Teka muna. Alam natin ang paghukom na binabanggit po dyan ay hindi ito paghuhukom na pagkaraan ng 1,000 taon. May unang paghuhukom, ang paghuhukom na magaganap sa bayan ng Diyos, sa loob ng bayan ng Diyos. Ano ibig sabihin? Verdict po yan, di ba? Hatol, pero hindi pa ilalapat ang parusa. Ang paghuhukom magaganap muna sa loob ng bayan ng Diyos .
Ang kausap ng Kristo rito sa ating binasang talata sa Mateo, mga alagad niya. Dito rin ay itinuturo din ni Santiago sa mga alagad. Kapwa niya alagad ng Panginoong Yahushua. Ang sabi niya, sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Mga kapatid, meron ba tayong sama ng loob sa ating kapwa kapatid? Magpakita ho tayo ng awa. Di ho ba? Bakit? Ano ibig sabihin po nung magpakita ng awa? Bay, marunong na tayo magpatawad. Ang pagpapatawad po ay kahayagan ng awa o habag sa ating kapwa. Di ho ba? Ang ganung tao, sapagkat siya man ay nagkulang, siya man ay nagkakasala, kung marunong kang magpatawad sa kapwa, tatanggapin din natin ang kapatawaran galing sa Diyos sa ating kasalanan. Di po ba? Kaya mga kapatid, siyang hindi nagpapakita ng kaawaan sa iba, ay haharap sa walang awang paghatol. Hahatulan tayo ng Diyos. Bakit? Hindi ka marunong magpatawad eh. Limutin na po natin yung nakaraan. Tapusin na po natin yung nakaraan. Ang sabi, huwag tayong mabuhay, do not live in the past. Mabuhay tayo sa ngayon at sa panghinaharap. Kaya diyan po, may malaking kinalaman na tayo po ay maging merciful o maging maawain sapagkat yun ang marunong magpatawad. Ang kasamaan naman po, inuulit natin, pag hindi tayo marunong magpatawad, sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpapakita ng awa. Maawa tayo sa kapwa natin. Kapag ang kaawaan sa kapwa natin, kahayagan na aawa rin tayo sa sarili natin. Bakit? Sapagkat gusto rin natin mapatawad tayo ng Diyos eh. Di ba? Kaya, golden rule, do not do unto others as you would others do not do unto you. Huwag natin gawin kung anong ayaw natin gawin sa ating sarili ng ating kapwa. Di ba? Gusto ba natin tayo pampatawad ng ating kapwa? Opo. Edi patawarin din natin ang ating kapwa. Gusto ba nating mapatawad tayo ng Diyos? Opo. Edi patawarin din natin ang ating kapatid na nagkamali po sa atin. Limutin na po natin yon. Ngayon na pong panahon mga kapatid. Kainin na po natin ang ating amor proprio. Sapagkat ang kalaban po ng pagpapatawad, yung kanyang pride, alisin na po natin yun. Yung pa ang magiging daan para tayo mapahamak, mga kapatid. Yung pride na tinatawag na yan. Mahalaga po, mga kapatid, dito pinakikita po ni Santiago ng pagiging maawain ay magtatagumpay sa paghatol o maaaring madaig ng awa ang paghatol. Yun ang ibig sabihin po noon. Kung tayo maawain, may hatol, maililigtas ka noon dahil sa pagiging maawain natin sa ating kapwa. Pero yung hatol, baka tayo hatulan dahil sa hindi tayo marunong magpatawad. Ang hindi pagpapatawad, kahayagan naman po yun ng ikaw po ay parang pagtingin natin sa ating sarili, napakalinis po natin. Ako hindi po, bilang isang ministro, nagkakasala ho tayo, nagkamali ang kapatid. Self-control, patawarin natin ang kapatid. Forgive our brethren, maging hindi kapatid natin. Patawarin natin. Kaya diyan po sa iglesia pinanggalingan natin, ito ang itinuturo nila, huwag magpatawad eh. Ang itinuturo nila, mapuot. Pero dito sa iglesia ni Yahushua, palibasa ang tinig ng ating Panginoong Yahushua, ang ating dinidinig, kailangan tayo ay merciful para tayo kaawaan din ng Diyos. Ang merciful po naman nagpapatawad yun. Doon, hatred ang itinuturo. Huwag nyo silang batiin. Huwag nyo silang pagsabihan, pagpalay kayo ng Diyos. Layuan nyo sila. Sa atin hindi. Lapitan natin, pati yung mga umuusig sa atin, yung mga nagtatakwil sa atin, tayo na mga taga-sunod ng ating Panginoong Yahushua, iba ang ating pananaw kaysa kanila. Kaya yung pananaw natin, ibang-ibang yan, sapagkat nakasalig sa Biblia at utos ng ating Panginoong Yahushua na siyang utos ng Diyos. Yan ang karakter na nagpapatunay na tayo tagasunod ng Kristo. Doon, ang sinusunod nila, leader nila. Hatred ang naipupunla. Kaya, dahil sa hatred niya sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo sa kanyang magulang, yan din ang dumaloy ngayon sa mga miyembro.
hatred sa mga magulang. Patawarin ako pero yan ang totoo, mga kapatid. Di ho ba? Alam nyo, ang sabi pa rito kanina, ang sabi, blessed are the merciful, yan ang mahabagin, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kaya mapalad o pinagpapala ang may malinis na puso. Bakit? Sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano ibig sabihin po nun? Nakikita natin literal? Ay hindi nakikita ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, nang ibig sabihin ay walang lamat, walang buto. Alam niyo, ang taong nabubuhay na matuwid, malinis at mabuti ang kanyang intensyon, itinatakwil niya una ang mga idolo, yung mga false gods. Ayaw na ayaw kasi ng Diyos yan eh. You will never see God. Meaning, hindi mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Kapag kang ating sinasambay, hindi siya. Kaya dito sa atin, hindi ministro ang ating sinasamba, hindi katulad sa pinanggalingan natin, na kung ano ang tinig ng leader nila, yun ang sinusunod nila. Pag tinig na ng Diyos, kahit sabihin mo pa, pag hindi tinuro nila, hindi nila pahalagan yun. Pero dito sa atin, iwan natin yung mga pagsamba sa maling Diyos. Diyos na iisang si Yahuwah ang ating sasambahin. At hindi nakikitungo tayo sa mga mapanlinlang na mga gawain at pangako. Ano ibig sabihin? Hindi tayo umaasa sa pangako ng iba. Ligtas kayo sa paghuhukom. Ligtas tayo sa paghuhukom. Sino may sabi sa iyo? Una, ang kaligtasan nyo after 1,000 years pa, pambihira namang kaligtasan yan. Ano yan? Haharap ka doon sa Great White Throne? Ang kaligtasan na yun ang unang pagkabuhay na maguli, na yun ang itinuturo sa atin ng Biblia sa araw ng rapture o araw ng unang pagkabuhay, pag-agaw. Yan ang ating inaasahan. Yan ang itinuturo ng Biblia. Hindi lang nila pwedeng baguhin na sapagkat pag binago nila, maraming mag-aalisan. Mga kapatid, pagka sinabing tayo na sa proseso ng, sabi nga, restoration period, ang restoration na hindi nagaganap sa isang iglap at once. No. Everything is being restored at once. No. Yan ay gradual, unti-unti. Katulad halimbawa ng iglesia. Yung salitang iglesia, Kastila, sa Ingles ay church. Alam ba ninyo na pag sinabing church, hindi po itinuro, hindi po yung binanggit ng Kristo nung siya nasa lupa pa tungkol sa church. Maging na mga apostol, ang binabanggit nila, ecclesia, Greek word, ecclesia. Pero tinapatan ng bandang huli ng mga nagsisali ng Biblia, tapatan natin yan ng church. Kaya church ng ganito, church ng ganito. Teka muna, ano ba ibig sabihin ng ecclesia? E-K-K-L-E-S-I-A. Yan po ay gathering ng called ones. Gathering ng mga taong nagtitipon na yun po ay para sa ating Panginoong Diyos at sa Panginoong Yahushua. Kaya pagka tayo nag-ecclesia, nagagathering tayo. Ecclesia ni Yahushua, gathering ng mga believers ni Yahushua. Yun ang ibig sabihin. Kaya ngayon, tayo po ay nag-i-ecclesia tayo ngayon. Nagtitipon tayo, hindi man physical, nagagathering tayo. Sa pamamagitan po ng technology, nagagathering tayo. Di ba mga kapatid? Ngayon ang sabi ni Haring David, pakinggan natin, kaugnay ng sinabi ng Kristo na mapalad ang tao ang wika na may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Next slide, aklat ng awit, ganito nakasulat. 24:3-6. Ito, sinong aawon sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Patanong ang pahayag ni Haring David, siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso. Ano po yan sa Ingles? Pure in heart or pure heart. Diba? Na hindi nagmataas, hindi hambog. Ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan.
Ito ang lahi ng mga nagsisihanap sa Kanya, na nagsisihanap ng iyong mukha sa makatwid bagay, Jacob. Ayon sa Biblia, na magturo si Haring David, kaugnay ng itinuro ng ating Panginoong Yahusya, ayon sa Mateo Kapitulo 5:8, nang sabi, mapalad ang may pure heart, malinis at dalisay na puso, sapagkat makikita niya ang Diyos. Diyan ay nagtanong si Haring David, sinong aahon sa bundok ng Panginoon? Sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay. Ano yung kamay? Sagisag sa paggawa at may dalisay na puso. Sa makatwid, mga kapatid, tatandaan natin, ang makahaharap lang sa Diyos, na yan ang isa sa itinuro ng ating Panginoong Yahusya, na yan din ay relatibo sa itinuro ni Haring David sa ating binasa ngayon, yung taong may malinis na kamay at may dalisay na puso. Yun lang po ang makatatayo sa banal na dako. Nang ibig sabihin, mararamdaman niya ang presensya ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Mahalaga po yan. Mahalaga na sa ating paglilingkod ay what you see is what you get. Di ho ba? Sa ating paglilingkod, hindi natin pwedeng payagang mangyari ang korupsyon. Kaya kung tayo may pag-aabulay dito, ino-audit yan ni Uncle Sam. Kaya dito sa atin, atin pong napag-usapan na sa ating paglilingkod sa Diyos, mayroon tayong pag-aabuloy. Dapat ay ating i-report sa ating mga kasama sa iba't ibang kongregasyon ang kanilang pondo. Di ho ba? Gaya ng ating napag-usapan. Pero gaya ng ating napag-usapan din, yung iba't ibang kongregasyon para mabawasan ng mga bayarin, ay atin na lang pagsasamahin sa isang kongregasyon. Total naman, yun din naman ang kahulugan nun eh. Napupunta lang sa pondo ng ating ministry at ang iba naman ay napupunta sa charitable natin, sa ating foundation. Iba yung pagka tayo nagbigay sa foundation, pagtulong sa kapwa yun. Samantalang yung sa ministry, pagtulong sa gawain sa ministeryo, sa mga nagtuturo, sa pangangailangan ng mga nagtuturo, katulad ng ating mga office materials, di ba? Na ating ginagamit sa ating pag-rara ng copy ng ating leksyon at pagbayad sa ating maintenance sa ating pagsamba on the air, di ba? Lahat ng yan, dapat ay may transparency. Ayaw nating maulit ang nangyari doon sa kabila na magpahanggang ngayon ay umiiral. Hindi alam ng mga miyembro kung saan napupunta ang pera nila. Pero kung kanilang imumulat ang kanilang mga mata, kitang-kita, napunta sa negosyo, napunta sa eskwelahan. Saan ka nakakitang ganon? Ang Kristo ba nang nasa lupa, magpagawa ka ng eskwelahan? Na non-profit daw, non-profit. Anong non-profit? Meron bang eskwelahan? Yung bang kanilang eskwelahan doon? Yung New Era University, non-profit ba yon? Anong non-profit? May profit. Di ba? Hospital, non-profit ba yon? Ay, yung Philippine Arena, non-profit ba yon? Saan napunta ang buloy? Napunta sa negosyo. O di ba? Kaya ayaw natin yan. Bakit? Sapagkat isa lang kahulugan yan. Anong taglay na isipan ng mga taong yon? Panglaman. Para sabing sila'y pinagpala, maraming kapilya. Pinagpala, marami kaming naabot na mga lugar. Maraming mga iba't ibang mga tagapagturo umanib sa amin. Pinagpala kami. Ganon. Sabi naman ng Biblia, sa kakulangan ng kaalaman, mapapahamak ang aking bayan sa pagdami ng mga mangangaral, sa pagdami ng taong nagkakasala sa akin. Bakit? Sapagkat dumami nga ang mangangaral, dumami ang nagpalaganap ng maling aral. Toxic doctrine, false doctrine. Ano ibig sabihin po niyan? Hindi laso ng kaluluwa. Lalong dumadami, nagkakasala. Di ho ba? Kaya dito, hindi natin papayagan. Ang katiwalian. Bakit? Ayaw ng Diyos niyan eh. Bakit nga? Yun na nga nangyari, pinarurusa na sila. Akala nila pinagpapala sila.
sapagkat sila'y dumarami sa bilang, dumarami ang kanilang mihoras. Hindi yon, hindi yung external na mga material ang ating nakikita para sabing sila'y pinagpala. Hindi yung pagdami nila na mga mangangaral para sabing sila ay pinagpala. Kunti man sa bilang, pero kung ang ating sinusunod ay ang kalooban ng Diyos, tapat, pagkawang gawa, mayroong pusong mapagpakumbaba, malinis na puso, wala siyang ulterior motive. Ganyan ang mga taong pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. Di po ba, mga mahal na kapatid? Ngayon, sinong isa sa magandang halimbawa pagdating sa pure heart? May malinis na puso. Ito, pakinggan natin. At malapit na tayong matapos, mga kapatid. Tiyaga ng konti. Next slide sa Colosas. Ganitong ating mababasa na siyang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa kanilang o sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. At siya ang ulo ng katawan sa makapibagay ng iglesia. Na siya, yan ang iglesia, hindi iglesia yan eh. Kastila po yan, pero dapat yan, iglesia. Greek word ang ginamit ng Kristo, na siya ang pasimula, ang panganay ng mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan, sapagkat minagaling ng Ama ng buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanyang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. Sino ito? Ang Kristo. Ano ang ating tanong? Sinong pinaka magandang ihemplo pagdating sa may dalisay na puso? Ang Kristo. Ano katunayan? Ang Kristo po ay namatay para po sa mga tao na kanyang ililigtas. Kung siya'y walang dalisay na puso, di sana'y sinabi niya sa Ama, ayaw ko nito. Gusto kong mabuhay. Pero hindi yun ang ginawa ng ating Panginoong Yahusya. Palibhasa ang Kristo, taglay niya ang katangiang galing sa Panginoon Diyos. Di ho ba? Siya ay matuwid, siya ay banal, siya ay may malinis na puso, kaya siya'y mapagpatawad, siya po ay mapagpahinuhod. Bakit? Sabi ni Pablo, siya'y larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya tayo man ay nilikha na kalarawan ng Diyos. Di ba? We were created in the image of God. Kaya ang Kristo ay image of God. Ano ibig sabihin? Pagdating sa pag-ibig, ang pag-ibig ay nanggagaling sa puso. Ang Kristo ay may dalisay na puso. Tayo din sa kabanalan. Ibig na tayo maging kalarawan ng Diyos. Kaya ang Kristo ay banal. Ang Kristo ay may puspos na pag-ibig. Bakit? Sapagkat siya po'y kalarawan ng Diyos. Tayo bilang mga tagasunod ng Kristo, ganyan din ang dapat nating matamo at matanggap at dapat nating payabungin sa ating paglilingkod sa Diyos. Na tayo po ay magkaroon ng pusong dalisay. Ang may pusong dalisay, wala siyang masamang intensyon. Pagkat ang puso niya ay dalisay, ang puso po niya ay malinis. Masamang akala, wala sa isip niya yon. Ano na sa isip niya? Malinis, matuwid. Kaya mga kapatid, kapag ating binasa ang ibang talata ng Biblia, sabi ni Pablo, taglayin ninyo, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito ay naka Yahusya Kristo. Kapag ka nataglay na natin ang isipang yon, gaano kahalaga yon? Ito po ang ating mababasa. Next slide. Sa unang Juan 1:3, ganito nakasulat. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. At ay gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito.
mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Mga kapatid, taglay natin ang isipan ng Kristo. May dalisay na puso, mapagpatawad, puspos ng pag-ibig. Alam niyo ibig sabihin nun? Taglay natin sa ating sarili ang presensya ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Paano nahayag ang pag-ibig ng Panginoon Diyos? Sa magitan ng kanyang pagkakaloob ng kanyang anak na nag-iisa. Di ho ba? Para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At ano ang ibinunga ng tayo natubos ng kanyang dugo? Paano yung tinubos? Paano sila makikilala? Hindi sa katawagan. Sila ang mga taong nakinig sa tinig ng Kristo, pinasa ng krus o sumunod sa kanyang mga utos. Siyang sinunod. Kristong sinunod. Yon ang mga tunay na mga tinubos. Hindi yung nang aangkin sapagkat sila ay may nabasang Iglesia ni Kristong tinubos ng kanyang dugo. E pag binasa niyo sa ibang salin, Iglesia ng Panginoon. Pag binasa niyo sa ibang salin, Iglesia ng Diyos. Sa makatwid, walang opisyal na pangalan yan. Iglesyang yan. Di ba? Dapat dyan, dapat ang itawag dyan, mga tunay na tagasunod ng Kristo. Iglesia ni Yahusya. Ano ibig sabihin? Pagtitipon ng mga mananampalataya kay Yahusya. Yahusya ang sinusunod. Sa kanila, yun ang kanilang pinangangalandakan eh. Pero ang sinusunod naman, hindi ang Kristo. Paano ka tutubusin? Hindi naman ang Kristo sinunod mo. Ano isa sa halimbawa? Siya daw ang tagapamahalang pangkalahatan. Nang agaw ka ng karapatan. Ang titulo ng Kristo, inagaw mo. Ikaw ay tawag sa hindi tagasunod ng Kristo. Ano ka? Kalaban ka ng Kristo. Bakit? Ang magnanakaw ng titulo mo, kalaban ng Diyos kalaban ng Kristo, di ba? Ang ginawa na tagapamahalang pangkalahatan, ang Kristo may sabi mismo, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa'y naibigay niya sa akin. Di siya ang tagapamahalang pangkalahatan. Ba't mo inangkin yan? Anong tawag sa iyo? Usurper de derecho. Ni-usurp mo yung karapatan ng iba, titulo ng iba. Pag nanakaw yan, sa ganung sentido, ang magnanakaw, hindi ko kasama sa makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito pa lang sa buhay nato, may parusa na yung mga magnanakaw di ho ba? Kaya tayo, pirmi. Sa ano? Sa ating paninindigan. Ano yon? Ang ating pakikinggang tinig ng Kristo. Ayon sa Biblia. Basa. Yan ang ating sistema. Sa kanila, gumawa ng tuntunin. Gumawa ng mga rules. Ang rules nila, huwag batin. Rules nyo lang yan. Hindi nakasulat sa Biblia. Ang mga itinitiwalag daw nila, huwag batin. Bali ba ang batayan nila? Mali pa. Bakit? Ang hindi pinababati doon, yung mga nagtuturo ang Kristo Diyos. Pag may nagturo ang Kristo Diyos, huwag niyong batiin. Pero hindi naman ang ibig sabihin, lalayuan mo. Kapag kung hindi niyo babatiin yung mga nagtuturo ang Kristo Diyos, dapat itigil na rin ninyo ang pagmimisyon. Huwag nyo nang akitin yung mga Katoliko at Protestante sapagkat ang paniniwala nila, Diyos ang Kristo, yun ang pinalalayuan. Kami, nang itiwalag ninyo kami, naniniwala kami ng Kristo'y tao. Ba't nyo kami inalis? Ano yan? Kumbaga sa illegal termination. Di ba? Illegal na pagtitiwalag. Kaya inalis doon sa talaan nila. Illegal na inalis. Kung totoo yung talaan nila, kung ang pangalan mo na sa talaan, ligtas ka, kapag itatala ng Diyos sa langit, inalis mo yung hindi dapat alisin. Pinanatili mo yung dapat naman alisin. Pero yung hindi dapat alisin, inalis mo. Pero kung kaibigan mo, ano man ang gawin niya, hindi mo inaalis ang pangalan niya sa talaan. At tingin mo, ikukonsinti ng Diyos yan? Yan ang aral ng tao. Di ba? Yan ang mga aral na hindi dapat nating sundin. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga aral. Kaya dito, sinusuri natin mabuti.
Kanginong aral ba to? Baka hindi aral ng Kristo ito. Pagka hindi aral ng Kristo ito, hindi natin masusunod ang aral ng Diyos. Ngayon, puntahan natin ang nakasulat pa sa Biblia. Ito pa. Sa 9, blessed are the peacemakers. Mapalad ang mga mapagpayapa, for they shall be called sons of God. Sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos, mapagpayapa. Ano ibig sabihin po niyan? Ito, pakinggan po natin. Ito, para ating matyak kung ano ibig sabihin yan. Next slide. Ganito pong ating mababasa sa Mateo. At kung magkasala, laban sa iyong kapatid mo, pumaroong ka at ipakilala mo sa kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapwat, kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ng iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ng lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupay, tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupay, kakalagan sa langit. Mga kapatid, anong sabi pa kabilang sa Beatitudes o sa mga itinuro ng Kristo para tayo pagpalain? Ang sabi ay, blessed are the peacemakers, pagpalain, mapalad ang mapagpayapa. Yan po ang binasa natin ay may gulo pag inintindi nyo. May gulo sa pagitan ng mga magkakapatid. Anong kailangan kung may gulo? Kailangan may peacemaker, mayroong mapagpayapa. Ano dapat gawin ng mapagpayapa? Sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Di po ba? Sa ating mga pinag-aralan na, kung ano inyong talian, kung ano ang inyong talian, kung ano inyong kalagan. Pag sinabing inyong talian, yung ipinagbabawal. Yung kinakalagan, yung pinapayagan. Ano bang pinapayagan ng Diyos? Pagdating sa pag-aayos ng problema ng magkakapatid, kung magkasalaban sa iyong kapatid mo, ito unang sistema. Huwag mong pagchismisan, huwag mong ikalat. Pumaroong ka. Ipakilala mo sa kanyang kasalanan niya, ikaw at siyang mag-isa. Kaya privately, yan ang peacemaker, yan ang dapat gawin . Kaso ang nangyari sa ating pinanggalingan, troublemaker . Bakit kanyo? Ito, sundan natin . Ayan, sa 15. Privately, kausapin mo. Sino? Yung nagkasala laban sa'yo. Kaya ang utos, ikaw na pinagkasalahan, puntahan mo yung nagkasala, kausapin mo. Pagka na-solve ang problem, ayos na. Nagwagi ka sa iyong kapatid. Resolve ang problema. Kung ayaw makinig, etong sunod na dapat gawin ng peacemaker. Dapat kung hindi kanya pakinggan, magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo, mapagtibay ang bawat salita. Magsama ka ng mga kapatid na may influensya sa inyong pareho para mamagitan at magpatotoo. Kung kaya ating magkasundo na kayo. Yan ang peacemaker, mga kapatid. Hindi yung pagdating doon ng isa, nagsama ka nga, pero pagdating sinisi yung kausap mo. Nagkasala na nga, mababa na nga, low bat na nga, kumbaga sa low moral na siya, nagkasala siya, kung ano pang ikinarga. Hindi peacemaker yon, troublemaker yon. O di ba? Kung ayaw pang makinig yung kapatid, sabihin na sa iglesia. Sino sa iglesia? Yung mga matatanda, yung elders, yung mga nangunguna, nangangasiwa. Pagka ayaw pa rin pakinggan, palagay mo siyang hintil. Sa ibang talata ng Biblia, pag binasa ninyo, unang Korinto, kapitulo 5, pababa, kung mayroon doong isang mananampalataya, sumiping doon sa asawa ng kanyang ama. Sabi ni Pablo, inaalis nyo dapat sa grupo ninyo. Kaya pag sinabing ipalagay na tulad sa hintil at maniningil ng buwis, alisin natin sa ating samahan. Bakit? Baka ma-influensyan pa yung mga ibang kapatid . Yan ang dapat gawin ng mga peacemakers. Di po ba? At ang mga peacemakers po ay hindi nila dinidistort ang talata ng Biblia. Di ba? Para pumabor sa gusto nila. Alam nyo kasi ang peacemaker minsan dapat ay sa gitna ka . Maaring itong kapatid na ito, nabigyan ka ng pabor. Ito naman ay hindi. Kailangan pumirmi ka sa gitna. Kailangan ng peacemaker po ay fair ang kanyang pagtrato. Pareho.
Kapatid, ako'y nabigyan niyo ng biyaya. Pero kayo ang nagkamali. Kayo po ang dapat na magsisi at magkasundo kayo ng kapatid. Hindi ko pwedeng sabing nagkasala ka, pero kumat ikay nakatulong sa akin, sasabihin ko hindi ka nagkasala. Hindi gano'n ang peacemaker. Hindi gano'n. Kung gano'n ang peacemaker, hindi siya peacemaker. Troublemaker siya. At hindi siya tunay na anak ng Diyos. Pag dinidistort ang talata ng Biblia. Katulad niyang Mateo, 18:18 na yan. Dinistort nila yan ng pag-aayos ng problema ng kapatid. Ang tema at konteksto ng usapan, ginawang talaan, di ba? Solusyon sa problema, ginawang registration. Ano yan? Hindi mga peacemaker yung mga yan. Ano yan? Mga taking advantage. Mga taong nagtitake advantage. Para sila'y magkaroon ng power. Para sila'y magkaroon ng control sa mga tao. Di ba? Ayaw natin yan, mga kapatid. Kailangan ng peacemaker po ay namamagitan siya sa isang malinis na layunin. Pagkasunduin ang magkapatid, pagkasunduin ang magpamilya, pagkasunduin sa komunidad o lipunan kung siya man ay may tungkulin sa gobyerno. Di po ba? Ngayon, paano itinuro pa ni Pablo ang kaugnay ng salitang peacemaker na yan? Next slide. Ito nakasulat, Roma 12:18-21. Ito po, kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Yan ang peacemaker. O ba't kayong tatlo sa podcast nyo ay inyong tinutuligsa ang mga iba't ibang pananampalataya ng tao? Aba, nasa Biblia naman yon. Yun ang kahayagan na ibig naming makaroon ng kapayapaan sa kapwa-tao. Anong kapayapaan? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Magkaisa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, aba, utos din naman, expose. Di ba? Ilantad nyo ang kanilang kasamaan. Ano yun? Paglalantad. Sa layuning magkaroon tayo ng kapayapaan. Ano ba tama? Hindi ko patutunayang mali ka. Huwag mong patunayan ako'y mali. Ang ating hanapin, ano tama? Ano nakasulat sa Biblia? Pagka ating nabasa yan, at mayroon ka namang pag-iisip na iyo, nagkaisa tayo. May peace o walang peace? May peace. Di ba? May peace. Pero yung iba, sa kabila ng katotohanan ng nadinig nila, totoong ang Kristo tao, ipinipilit ng Kristo Diyos. Ipinipilit pa rin, kahit anong paliwanag mo, paulit-ulit ay ganun pa rin. Abay, ang sabi ng Biblia, kung maaari, kung po pwede lang, ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Talagang iba ayaw eh. So ang iba, pagbabantaan ka pa eh. Pero hindi natin gagantihan ng masama. Di ba? Hanggat maaari, peacemaker tayo. Huwag kayong mga higantihan. Kita ninyo, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ng galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Ang gandang talata ito. Hindi ibig sabihin ng iba'y hindi maganda. Sa sentidong pagdating sa kabutiang asal at pagpapahinod sa kapwa, ang gandang talatang sinulat ni Pablo ito. Kaya kung ang iyong kaaway ang wikay magutom, pakanin mo. Pinakain ko po yung kaaway ko. Ano pinakain mo? Pandesal na may lason. Aba, hindi ganon. Hindi ganon ang ibig sabihin yan. Pinakain mo, mayroon namang lason. Pinainom ko, nauuhaw yung ang kaaway ko. Ano pinainom mo? Masarap na gatas. Pero may kasamang bleach. Aba, ano ibig sabihin yan? Pinapatay mo yung kapwa mo. Bakit? Mayroon ka pang sama ng loob sa kapwa mo. Masama po yun. Bakit? Sabi ng Diyos, akin ang paghihiganti. Ako gaganti sa mga taong yan na gumawa sa'yo ng masama. Pero kayo, mag-ibigan kayo. Huwag kayong maggantihan. Di ba? Binato ka ng bato. Batoy mo ng tinapay. Di ba? Ano ibig sabihin ng kasabihang yon?
Yun ay kasabiang ginawan ka ng masama, ganti mo ng mabuti, ng mapahiya. Isipin mo, ginawan ko na ng masama, nakangiti pa rin, binigyan pa akong ulam. Pinainom pa ako ng tea o kaya ay gatas. Ang bait naman. So, ang sabi nga, yan o, sapagkat sa paggawa mo ng mabuti do sa ganung tao, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Maiinsulto siya na, matatauhan siya eh. Bakit? Ginawan ka ng masama, ginawan mo ng mabuti, ginantihan mo ng mabuti. Matatauhan yun. Magagawa ba natin yon, mga kapatid? O nga, sasagot yung iba, mahirap. Aba, hindi. Walang mahirap ang nautos ang Diyos. Magagawa po natin yan, mga kapatid. Kaya ang kailangan sa atin ay atin pong masaulo natin yung 8 beatitudes na yon. Yung mga itinuro ng ating Panginoong Yahushua, na doon ay nakasalig ang mga pagpapala. Ang sabi pa sa James, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Mga kapatid, ayon sa Biblia, nang magturo si Pedro, ano ibig na ituro nitong mga talatang ito? Next slide. Ito nakasulat, mga kapatid, pakinggan po natin. Datapwat, kung mangagbata kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. Nagbata tayo, ibig sabihin, naghirap tayo, nagtiis tayo. Bakit tayo nagtiis? Dahil sa katwiran, dahil sa katotohanan. Ano ba yung katwiran? Yun po ang salita ng Diyos. Yun ang salita na nakasulat sa Biblia. Ang sabi po diyan, datapat kung mangagbata kayo, nang dahil sa katwiray mapapalad kayo, wag kayong mga takot sa kanilang pangtakot, huwag kayong mga gulo. Ibig sabihin ng mga iba kasi, pagdating sa katwiran, ang iba'y pinapatay nila eh. Di ba? Ayaw na naming makinig sa inyo. Ang iba pinapatay eh. Kaya sa ibang talata ng Biblia, sa Lumang Tipan, hanapin nyo yung mga propeta ng Diyos. Putulan nyo ng dila yan. Patayin nyo yung mga yan. Ayaw kasi nilang madinig yung katwiran eh. Yung salita ng Diyos, ayaw nilang madinig. Kaya ang sabi po ni Pedro sa mga alagad, ay wag mangagbata kayo, mapalad kayo. Sabi ng Kristo, wag kayo ay inuusig. Dahil sa katwiran, sabi ni Pedro, magbata kayo ng dahil sa katwiran, mapapalad kayo. Huwag kayong matakot. Kundi inyong aring banal ang Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Ayun, taglay natin. Na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Nakahanda tayo laging sumagot. Ngunit sa kaamuan at takot, kailangan tayo sa ating pagsagot, may kaamuan, hindi pa sigaw, hindi pa bulyaw. Alam mo! Isipin mo. Ano tanong mo? Ba't kayo ay nag-aabuloy? Alam mo, nasa Biblia yan. Hindi ganun. Dapat alam mo, nasa Biblia po yan. Mahinahon, maamo. Di ba ang sabi, blessed are those who are meek, blessed are those who are maamo. May kaamuan. At takot. Ano ibig sabihin ng takot? Isaalang-alang natin ang ating isasagot batay sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa utos niya. Kaya ang isasagot natin, batay sa Biblia. Hindi natin gagawin yung I see Jesus na paraan. Ano yung I see Jesus na paraan? Basa ka ng talata. Pagkabasa mo, sa palagay ko, ito kahulugan niya. Yung gusto mo na yung tinuro mo eh. Mali yun. Ito. Nataglay ang mabuting budi. May mabuting budi sa ating pagsagot. Di ba? Ano yung mabuting budi? Hindi ang purpose para akitin yung tao, kundi para maliwanagan yung tao. Upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo, ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay sa Kristo, sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat ang Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Mga kapatid, na magturo si Pedro, paano niya itinuro yung mapapalad na mga tao?
yung mga pinag-uusig dahil sa katwiran, ayan, naliwanagan na natin. Di ba? Ang Kristo may nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Ang Kristo po ang ating maging modelo. Sa pagsagot, may kaamuan, may takot, isinasaalang-alang natin ang katwiran ng Diyos. Di ba sa kabila nun, inuusig pa rin tayo, pinagbabantaan na tayo po ay lipulin o kaya puksain o tayo po ay kitlan ng buhay. Di bali na ang Kristo'y namatay para sa mga taong di matwid. Siya isang matwid. Hindi siya dapat mamatay, pero namatay siya dahil sa atin. Kaya kung kailangan din tayong mamatay dahil sa katwiran, so be it! Basta alam natin, tama ang ating tinanggap na aral. Ang isa sa magandang ehemplo pa, bukod sa ating Panginoong Yahusya, ang unang diakonong pinatay ay walang iba kundi si Esteban. Mababasa ninyo sa Aklat ng Gawa, 7:55-56, na itong si Esteban ay punong puspos ng Espiritu Santo nang siya pinagbababato. Di ba? Tumingala siya sa langit. Nakita niya sa pangitain ang kaluwalhatian ng Diyos at ang Kristo na nakaupo sa kanan ng Panginoon Diyos. Ano lamang ibig sabihin? Binato siya, pinatay siya, inusig siya dahil sa katwiran. Sa paninindigan niya sa mga aral ng ating Panginoon Diyos. Ano kaibahan nun? Napakaliwanag. Nasa ilang minuto at sandali na lang marahil siya ng kanyang buhay, malalagutan siya ng hininga. Nakita niya ang Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang ibig sabihin noon. Sapagkat ang Diyos ay literal, hindi nakikita. Nakita niya ang Kristo na sa kanan ng Diyos. Puspos siya ng Espiritu Santo. At alam ba ninyo, ang mga huling kataga na binanggit ni Esteban, sinabi niya, Panginoong Yahusya, tanggapin mo ang aking espiritu at patawarin mo sila. Sino yung sila? Yung bumato sa kanya bago siya nalagutan ng hininga. Mga kapatid, ang takbo ng panahon ay napakagulo na. Ang mga taong ayaw sa Biblia ay kitang-kita na, maging sa iba't ibang lugar. Sa ating dako ay maaaring payapa pa, pero maaaring sukdo lang dumating ang sandali na pati tayo maapektuhan na sapagkat tayo naghahayag ng katwiran ng Diyos. Subalit, isa lang ang dapat nating tandaan. Kung si Esteban, nakikita niya na bago siya nalagutan ng hininga, ang kaluwalhatian ng Diyos sa langit, sa magitan ng pangitain, ang Kristo nakita niya, yan din ang atin po na matitiyak na matatamo kung tayo maninindigan, iyakapin natin ang pagsunod sa katwiran ng Diyos. Buhay pa tayo, natitiyak na natin, kakamtan natin ang karapatang makasama ang Ama. Napakasarap na sandali ng buhay natin. Yun ang pinakadakilang bahagi ng buhay natin at makasama ang ating Panginoong Yahusya. Dito pa lang sa millennial kingdom at lalo na sa permanenteng tahanan sa bayang banal. Sana wag masayang itong pinag-aralan nating mga kapatid. Itong mga beatitudes na ito ay ating pong ibuhay habang tayo po'y pinagkakalooban ng Ama ng panahon. Gamitin natin ang buhay natin. Palaganap natin ang katwiran. Huwag tayong mapagod. At ang Diyos ang bahala sa atin. Tumayo kayo. At yan po ang ating pong ipananalangin sa Ama. Aming Ama, habang pinag-aaralan namin ang mga katotohanan ito, aming itinatanong sa aming mga sarili, ito ba ay taglay na po namin? Mga katangiang dapat naming taglay sapagkat ito ang itinuro ng Panginoong Yahusya sa kanyang mga alagad nung siya'y nangangaral pa. Ama, mga alagad niya kami sa mga huling araw. Ibig din namin na ito'y maisangkap sa amin. Maawa ka po, sana ibuhay namin ito. Hindi naman ito mahirap sapagkat ang utos mo'y magaan.
lamang ang kailangan naming unang itanggi ang aming mga sarili. Bigyang daan namin ang mga kautusan mo, ang kababaang loob, malinis na puso, kaamuan, kahit nahahapis kami nagdahil sa katwiran. Panginoon, at kung kami pinag-uusig dahil sa iyong aral, di bale, Ama, basta't kami po ay nakakaramdam na ika'y laging kasama namin, lagi ka sa amin, sumusubaybay, masaya na kami noon. Kaya hindi man namin po itinataas ang aming kamay. Nangangako kami hanggang sa huling yugto ng aming buhay. Kung ano yung totoo, yun ang aming ituturo. Yun ang aming ibabahagi sa aming kapwa-tao. Panginoon, kung kami ang tatanungin mo, napapagod na rin kami sa buhay na ito. Panginoon, ang aming hinihiling sana, dumating ang panahon na kami po'y magsama-samang magkakapatid. Nataglay na ang mga katangiang gustong-gusto mo upang kami makapanahangag kasama ka at kasama ng Panginoong Yahushua. Amang mga may sakit, abutin mo po ang iyong kamay. O Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Mapaghimalang Ama, Yahuwah. Tulungan mo po silang mga nasa ospital. Ang iba'y mga iniwan pa ng kanilang mga anak sapagkat sila'y itinakwil at sila'y nanindigan naman sa pagsunod sa iyong bugtong na anak. Maging kaming mga anak mo ngayon nananawagan. Biktima kami ng pang-aapit, opresyon, binabaliwala nilang aming karapatang pagtao. Sa iyo kami nagsusumbong. Sana maawa ka pa sa kanila, Ama. Buksan mo rin ang kanilang isip upang sila po ay magkaroon ng pagkakataong mabulak sa tama at magbalik loob po sa iyo. Naasahan naming tinanggap mo po ang aming pagsamba sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Yahushua Mashiach. Amen. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig na Diyos na si Yahuwah, at ang pagkilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Gaya ng dati ho, ay i-share natin ang ating YouTube at Facebook, sa ating kapwa-tao, para kanilang malaman ang mga katotohanan. Panalangin natin patuloy lahat ng tao, mga leader ng mga bansa po, leader ng mga relihiyon, para magkaroon pa tayo ng mga pagkakataon na ipalaganap ang Ebanghelyo at mabuhay ng may kapayapaan. Pero kung ano po talaga kalooban ng Ama, yun po ang maghahari at mamamayani. Basta tayo po bilang mga tagasunod ng Panginoong Yahushua, ang malagi po sa pagsunod sa mga aral niya. Hanggang dyan po, tayo natatapos na, mga kapatid. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkakyag na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y hindi makalabing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandatanya.